Good evening everyone and welcome back na naman sa ating channel. Andito na naman po ang inyong lingkod, Expat Update. At syempre, mag-update na naman tayo. Medyo na late nga lang to pero kuwan tayo dito eh. Yung mga tinaguriang hari ng pondo ba? Eto, may bago silang pangalan, no? Pork Barrel Kings. Pwede bang maging dalawa ang hari? Alam nyo kasi, history nito, no? Para malaman natin lahat. Itong si Sandro Marcos, representative, Your Honor, para naman, ano, hindi tayo maging kabastos-bastos ba? Itong si Your Honor, Representative Sandro Marcos, ito ay nag-training dito sa kanyang uncle na si Martin Romualdez, dyan sa House of Representatives. Diyan siya nag-training nga. Kaya, syempre, kung ano yung natutunan niya doon sa uncle niya, yun din ang i-apply niya. Di ba? Ganon din siguro, ewan ko lang, sa pag umakyat ka, mamaya, mag-on tayo dito. Anong tawag na dito? Cyber life tayo dito. Hindi naman siguro dahil paano tayo po dahil nasa nasa news to eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin fake news or nakaka-cyber libel kasi hindi naman tayo ang nagsasalita dito. So panoorin na lang natin kung ano yung ulat tungkol sa magtsuhin na ito. Pork Barrel Kings. So pasok, Madam Pinky. At saka mamaya mayroon tayong isang yung tungkol dito sa may ICI. Maya-maya yan. Ayan, pasok, Madam Pinky. Abot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son, Sandro Marcos, at former House Speaker, Martin Romualdez. Ilinaw natin yung allocables, ha? Kasi hindi naintindihan ni Madam, anong tawag ito, yung nasa Senado, Madam, kalimutan ko rin yun. Basta yun na yun, si sa Senado. Na yung allocables is created para ialok. Ialok sa mga natin, yung mga mambabatas natin. So, tuloy na natin. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni I. Pero sandali lang, bakit Malacanang ang sasagot no? Di ba dapat ang sumagot nito sa House of Representatives kasi sa kanila to eh. Parehas, dalawang anong tawag nito? Dalawang congressman yan. Di ba? Bakit ang sasagot ang Malacanang? Panoorin na lang natin. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot
Ayun, oh, narinig nyo naman, oh. Sa NEP pa lang. Sa NEP pa lang yun, inaalok na yung mga kinakailangang isingit. Kaya nga sinasabi natin dito, mga kababayan, bantayan itong 2026 national budget. Gaya ng last nating video na hindi na alam kung saan kukuha ng sagot tong si Gatchalian na Senator Gatchalian. Dahil sa iniikot-ikot niya, mapapaikot niya ba yung dalawang abogado na yun? Iikutin niya ng ganun. Sige, tuloy. Kaya nga tandaan natin, itong 2026 budget, national budget na ito, dapat bantayan talaga. Kasi isa yan sa mga sinabi ni Saldico na kung yung 2025 maanomalya, mayroon pa rin dito sa may mayroon pa rin dito sa may 2026 budget. Sa katunayan dyan, sabihin nga nila, tinanggal nga nila yung daw sa mga flood control sa may DPWH. Pero, ilalagay naman nila sa mga programs. Ganon din. Niloloko lang. Panloloko lang. Hanggat hindi maging transparent tong mga ito, hindi talaga matitigil tong mga ito, kalukuhang ito. Sige, tuloy pa rin. Tuloy. Yan. Mula sa district engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM parametric formula sa mga district engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH. Isa ito sa pinoprotektahan nila ito, si Cabral. Sa totoo lang. Isa yan sa mga hindi nila pinagsasalita. Kasi once na nagsalita yan, lahat yan. Kasi siya ang nakakaalam dyan sa mga insertions sa may sa NEP. Napansin niyo ba yung sinabi niya noon, yung text message niya kay nagko-congratulate kay Tito Soto? Nagmaglalaan daw ng 500 million. Pero hindi raw tinanggap. Ang tanong doon bakit inilabas yun? Hindi nyo tinanggap. Dapat hindi nyo na inilabas yun kasi mahahalata kayo na talagang mayroon kayong mga kontakan dyan. Textmate, ha? At ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Isa pa ito. Hindi niya alam. Alam niya yan. Ang problema, ayaw niya magsalita. Kasi mayroon lang siyang limitado. Tinatanong nga dito kasi pinipilit na yung restitution. Ang tanong nga dito, nagbalik ba ito? May binalik bang pera to si Bernardo? Palagay ko wala. Bakit nyo kinuhang witness? 'Di ba? Yun ang isang tanong. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Ayun, no? So malinaw na po sa inyo, no? Yung mga allocable saka yung yun nga yung magtsuhin na makabagong pork barrel scam. Pork barrel, hindi ko pa masabing scam. Alleged pa lang to, alleged. Kaya wag nating bigyan ng So dako naman tayo dito. Flood control pro. Sandali dito sa kabila. Wait lang. Dito sa kabila. At magkokomento rin tayo ng konti kasi nga meron tayong dito sa phone na ito Kasi noon pa man, itong ICI na ito, matagal na tayong duda dito. Sa umpisa pa lang. Kasi nga, di ba sabi natin na yung ICI na ito, sandali lang kukunin natin yung video. Ayan. Para malinaw naman sa atin. Yung ICI na ito, noon pa lang, ginawa na natin ng reaction to na
wala talagang katiwa-tiwala ang taong bayan dito sa ICI na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung nga lang contempt powers nila, wala. Tapos yung pangalan nila na ICI, Independent Commission on Infrastructure daw. Paano naging independent yun? Depende sila sa mga investigasyon ng Senate, ng DOJ, ng kung ano-ano dyan. Tapos, ang gagawin lang naman nila, magre-recommend sila dito sa may ombudsman. Di ganun din, parang duplication lang. At isa pang purpose nitong ICI na ito, para sa kaalaman nating lahat. Isa sa nakikita ko, para sa akin lang to isa sa nakikita ko dyan, para matigil yung mga investigasyon dito sa flood control. Para yun ang sasabihin nga nila na yun na ang magiging investigative agency or ano man dyan na mag-iimbestiga dito sa flood control para tumigil na yung itong investigasyon nila. Kaya nga naunang tumigil dyan sa House of Representatives, di ba? Kaya napakamasunurin talaga ng mga House of Representatives. Masunurin sila. Pero sa taong bayan, hindi nga nila, kumbaga, hindi nila pinapakinggan. Maniwala tayo dito sa kanilang mga constituents dyan sa kung anumang distrito sila. Mag-survey sila ng sarili nila. Yung sarili nila mismo. Kung halimbawa yung mga may sangkot o may nababanggit na tanungin nila yung kung masaya sila doon sa mga nakawan diyan sa flood control. Sigurado 'yan. Malamang is kung kaya lang sila sigurong murahin ng mga tao, bumurahin sila. Sa totoo lang. So, punta tayo dito sa ICI. Tapos mamaya tayo mag-reaction, panoorin muna natin. Singson has tendered his resignation from the Independent Commission for Infrastructure. That's according to former congressman and presidential advisor for... Ayun. Ito, si Babe Singson steps down steps back sa ICI. Nag-quit na siya. Umalis na. Hindi na makayanan na kayo ang magiging dyan. Kayo ang magiging front para sa paglilihis. So, ito. Pagiging natin to si Jing Paras. Ayan. For Political Affairs, Jacinto Jing Paras. In an interview with BNC's At the Forefront, Paras said Singson told him that he has submitted his resignation letter, but it was not accepted. Singson also told him he's no longer satisfied with the way the ICI is handling the flood control probe. Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. He told me in front of a former congressman. We bumped into a restaurant in Rockwell. So, pati si Babe Singson does not warrant the ICI. In a text message to BNC, Singson said he is winding up his work, adding that the ICI now needs lawyers. Ayun, no? Bakit ang ginagawa nung dating justice yata yun, si Reyes? O di ba, hindi ba abogado yun? Bakit? Nangihina na ba yung investigasyon dyan sa ICI? Alam nyo, sa totoo lang, yung ICI talagang wala talaga na-content na natin yan dati. Na talagang walang patutunguhan yung ICI na yan. Pagdagdag lang yan sa mga panggulo, sa mga investigasyon. Na imbis na tuloy-tuloy tayo, alam nyo, sa totoo lang, noon, eager natin na dun sa, lalo na nung okay pa yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee nung si Senator Marcoleta pa.
Kasi nakikita mo talaga yung tamang direksyon ng papupuntahan eh. Kasi kung hindi nila talaga napatigil yun, talagang lumabas na. Pero lumabas na, napalabas naman na lahat. Pero meron pa. Napalabas naman na. Pero meron pa. Na sana is maganda sana yun dahil talagang tutumbukin niya lahat. Ang problema nga siyempre kailangan siyang patigilin. Kaya nga nagpalit ng liderato diyan sa Senate kasi ang main target naman talaga nila para matanggal si Senator Marcolita doon. Dahil hindi nila mapigilan yung tao. Ipigilan mo nung taong nasa katwiran. Mahirap kalaban. Alam niyo kung bakit? Unang-una, nasa batas. Yung kanyang pinaglalaban. Hindi naman yan, kasi never ko pang nakita yan. Never ko pang nakita ng dumidepensa yan. Si Senator Marcolita. Never ko pang nakita na dumipensa o nagpahayag ng kanyang mga katwiran na hindi naaayon sa batas at sa alituntunin. Ayun ang importante doon. Kapag nasa tamang landas, kumbaga nasa tamang direksyon ka at nasa batas ka pa, mahirap mong buwagin yan. Dahil unang-una, napakahirap magsinungaling. Yan ang isa dyan. Mas madaling magsabi ng totoo. Napakahirap magsinungaling. Yun nga lang pagka nagsisinungaling tayo, minsan sa puso natin, di ba? Kung ano yung dinidikta ng puso, sinasabi ng utak, saka nilalabas ng ating bibig. Kaya minsan, nadudulas tayo sa mga salita. Kasi yun ang dinidikta ng puso natin, sinasabi ng puso natin, na dinidikta sa utak natin at inilalabas sa ating mga bibig. Kaya minsan, yung nasa puso natin, lumalabas dito sa may bibig natin na hindi na nakontrol ng ating utak. Ganun lang yun. Diba? Kaya may mga minsan nadudulas talaga. Kasi yun ang kanyang nasa puso. Kaya, yun lang ang ating mga ngayon. Condolence na lang dito sa ICI. More power sa inyo. Na wala naman kayong power. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.